God did speak in sundry times and in diverse manners in time past by the prophets, by dreams, visions, and other ways. But in these last days, He has spoken unto us by His Son. That's the whole point of Hebrews 1 verse 1-2. The message is clear, sharp, and unshaken. The focus is not chasing signs, chasing feelings, or building your life on private revelations. The focus is Jesus Christ, the Son, the Word made flesh. And that's why John 1 verse 14 matters so much. The Word did not stay distant, hidden, or vague. The Word was made flesh and dwelt among us. So when God speaks in these last days, He is speaking through Christ, through the Word, through truth. That's why the teaching keeps pressing this. If you are not in the Word, you will get pulled by feelings, dreams, and deception. But when you stay in Scripture, you stay anchored. So don't miss it. You need to mold to the Word, not bend the Word to fit you. The goal is not visions for their own sake. The goal is Christ Himself. Read the Bible. Stay in the Word and let Jesus be the center of how you hear God. That's where clarity lives. Diyos, na sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa mga ama sa pamamagitan ng mga propeta, ay sa mga huling araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, Hebreo 1. Versikulo 1-2 kay JV. Nagsalita ang Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan noong nakaraan, sa pamamagitan ng mga propeta, mga panaginip, mga pangitain at iba pang paraan. Ngunit sa mga huling araw na ito, Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Iyan ang buong punto ng Hebreo 1 versikulo 1-2. Ang mensahe malinaw, matalas at hindi natitinag. Ang focus ay hindi sa paghabol sa mga tanda, paghabol sa mga damdamin o pagbuo ng iyong buhay sa mga pribadong pahayag. Ang focus ay si Jesucristo, ang anak, ang salitang nagkatawang tao. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang Juan 1 versikulo 14. Ang salita ay hindi na natiling malayo, nakatago o malabo. Ang salita ay naging laman at nanahan sa atin. Kaya kapag nagsasalita ang Diyos sa mga huling araw na ito, Siya ay nagsasalita sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya nga patuloy na pinipilit ng turo na ito. Kung hindi ka nasasalita, mahihila ka ng mga damdamin, mga pangarap at panliling lang. Pero kapag nananatili ka sa kasulatan, mananatili kang nakatayo. Kaya huwag mong palampasin ito. Kailangan mong hubugin ang sarili mo ayon sa salita. Hindi ang salita ang iangkop mo sa sarili mo. Ang
Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.